Okay, let's continue. So example 4, find the sum of arithmetic sequence with 10 terms. Given 3, 10, 17, and so on up to 66. Now, ano yung key term? Yan, naka-underline na ng pink, yung word na sum. Ano pa? Arithmetic. So, ibig sabihin, ang gagamitin nating formula, arithmetic series or yung arithmetic sum. 'Di ba dalawa yon. So, anong gagamitin natin? Yung una o yung pangalawang formula? So, balikan mo yung sequence. Ito yung sequence natin, di ba? Okay. So, as you can see here, no, meron tayong last term. May A sub n tayo. So, kung given yung A sub n, yung unang formula ang gagamitin. Ayun. S sub n equals to n over 2 multiplied by the quantity of A plus 1, A sub 1 plus A sub n. So, nakuha na natin yung A sub n. Hanapin ng A sub 1 tsaka yung n. Balik tayo dun sa given. So, sabi dito, sequence with 10 terms. So, ano yung 10? Bali, yun yung n. O, nakuha natin na yung n. So, ano yung 3? That is our A sub 1. So, meron tayong n, A sub 1, tsaka A sub n. So, substitute na natin. Solve tayo. Yun. So, yan yung given natin. A sub n, 66. A sub 1, 3. N is 10. Ito yung formula. So, substitute natin. Sum of the 10. Pakipalitan na lang 10 to ha. Kasi hinahanap natin yung 10 terms. Equals, yung formula natin, n over 2. So, 10 over 2. A sub 1 is 3 plus A sub n is 66. Yan. So, itong dalawa, pwede mo nang i-divide. 10 divided by 2, 5. 3 plus 66 is 69. Calculator na lang po ulit. Paki-multiply ito. That is 345. Ibig sabihin, yung sum from 3 to 66, hindi na natin alam yung nasa gitna nila, diba? Pero sinabi kasi 10 terms. So, pag inad mo yun lahat, ang sagot, yun, 345. Okay? So, ganun lang, solve. Pag given yung A sub n. Now, how about this? Example 5. Find the sum of the first 15 terms of the arithmetic sequence 4, 9, 14, 19, and so on. So, dito naman, arithmetic sequence ulit, pero sum, no? So, gagamitin natin ulit, arithmetic series. So, yan ulit yung dalawang formula na pagpipilian. So, as you can see here, pag tingnan natin yung given na sequence, dot, dot, dot lang. Diba? Walang sa dulo. Kasi pag wala sa dulo, gagamitin natin yung pangalawang formula. Kasi A sub n is not given. Ayun. So, hanapin natin ngayon yung n, yung A sub 1, tsaka yung d. So, saan manggagaling? Dito ulit sa given. So, ano yung 15 terms? So, 15 is the value of n. So, kung ano yung n dito, yun din yung n dito. Diba? So, ano pa? O, yung 4, ano yan? That is our A sub 1, first term. Okay? Yun, may arrow. Since we're dealing with arithmetic, so common difference. Ima-minus natin to. So, 9 minus 4, d is 5. That's our common difference. So, ready na tayo mag-substitute kasi meron na tayo lahat na value. So, yan po. Not given yung A sub n. So, ito po yung formula na gagamitin. N over 2 multiplied by the quantity of 2 A sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. So, yan yung mga given natin. 4, A sub 1, d is 5, n is 15. So, solution, ayan po. So, pakipalitan na lang po nito ha, kasi hinahanap natin yung S sub 15 terms. So, n is 15 over 2 times, check natin kung tama nga yung pagkakasubstitute. 2 times A sub 1, so A sub 1 natin ay 4. Ayun, tama naman. Plus, ang n natin ay 15. So, 15 minus 1. And then, ang d natin ay 5. Ayun. So, solve natin tong dalawa. 8. Bakit di mo divide yung 15 over 2? Kinopya lang natin kasi hindi exact, diba? So, magkakadecimal. So, huwag na lang muna i-divide. Ito na lang muna solve natin yung nasa loob ng parenthesis. So, itong dalawa, 8.
15 minus 1, 14 times 5. Times mo muna 'tong dalawa. So, bali 70. Add mo sa 8, magiging 78. So, as you can see, yung 78 puwedeng i-divide by 2. Kaya nagkaroon ako ng 39 dito. Kinopya ko lang yung 15. So, 15 times 39, bale yung sagot, 585. So, yan bale yung sum ng 15 terms. Okay? Now, let's have example 6. Mang Tonyo is a kalesa driver in the historic streets of Bigan, Ilocos Sur. On his first day, he earns 200 pesos. As more tourists visit throughout the week, his earnings increase by 100 pesos each day. If this pattern continues for 15 days, how much will Mang Tonyo earn in total? So, ano yung mga key term? Earnings increase. So, sabi natin, pag may word na increase, 'di ba? Arithmetic. Okay? Eh, may total. So, total means sum. So, arithmetic series kasi arithmetic sum. So, yun. So, again, mamimili na naman tayo ng formula dito sa dalawa. Isa-isahin mo na lang muna natin yung given natin. Okay? So, first day daw, may 200 pesos. Siyang kita. No? And, it increased by 100 each day. So, yung 200 pesos natin, yun yung A sa buwan, no, yung initial natin. Bakit may 300? Kasi nga, nag increase ng 100 each day. So, magpa-plus tayo dun sa 200, 300, diba? So, yun ngayon yung common difference natin. Kaya naging 300 yan kasi 200 plus 100, 300. Actually, pwede namang listing, no? Pero dahil ika-15th days yung hinahanap mo, no? How much daw yung total after 15 days. So, bali hindi natin alam kung ano yung pinaka dulo, 'di ba? Kaysa naman mag-list down tayo. So, pag hindi mo alam yung A sub n, you have to use the second formula. So, yan. Okay? So, kailangan na lang nating hanapin. Meron na tayong D. Ito na yun, no? Yung ibang part. So, ano pa yung kailangan natin? Yung 15 days, that will be our N. O, meron na tayong N. So, ano yung isa buwan? Yun, yung 200. Okay? So, meron na tayong A sa buwan, may N na tayo. Tapos, meron pa tayong common difference. So, kompleto na, diba? So, ready na tayo mag-solve. Ayun. A sub 1, 200, D is 100, N is 15. So, gamit yung formula, substitute everything. Ayan. So, bali ito, S sub 15. Okay? Kasi after 15 days. 15 over 2, yun. Pagalitan lang natin ng 15 yung mga N. Yung A sub 1 natin ay 200, kaya 2A sub 1 magiging 2 times 200 plus, yun, ulit, N minus 1, so 15 minus 1 times yung common difference natin, yung D ay 100. So, times 100. So, ulit, kinopya ko lang yung 15 over 2 kasi nga hindi eksakto yan pag dinivide mo. So, solve natin yung nasa loob muna. 2 times 2, 100, 400. 15 minus 1, 14. Times 100, 1,400. Pag inad natin sa 400, magiging 1,800. So, as you can see dito, yung 1,800, pwedeng i-divide by 2. Kaya, nagkaroon ako ng 900 dito. And then, times 15. So, bale, ang sum ng earnings ni Mang Tonyo ay 13,500 pesos. Ayun. Therefore, Mang Tonyo will earn a total of 13,500 in 15 days.